Para sa video lecture na ito, ating tatalakayin ang isang tekstong persuasive. Tatalakayin natin ngayon ang isang mahalagang sanaysay na pinamagatang General Luciano San Miguel Highway na isinulat ni June Panganiban, Austria. Makikita ninyo sa slide na ito ang isang mahaba at malawak na daan. Sa bandang huli, maunawaan natin kung bakit ito ang napiling imahe at kung paano ito maiuugnay sa pagkilala sa ating bayani. Tandaan natin ang imaheng ito habang lumalalim ang ating pag-aaral. Ang ating pag-aaral ay tungkol sa ang nakalimutang bayani ng Cavite, si General Luciano San Miguel. Sinasabi sa teksto na matagal na panahong itinago sa atin ng kolonyal na edukasyon ng mga Amerikano ang kabayanihan ng maraming Pilipinong nagbuwis ng buhay para sa kalayaan. Marami sa mga Caviteño ang nag-aakala na si General Emilio Aguinaldo lang ang pinakadakilang bayani ng Cavite sa pakikipaglaban para sa kalayaan. Ngunit, bukod kina General Julian Montalan at Colonel Cornelio Felizardo, isa sa dapat nating dakilain at bigyan ng wastong pagkilala ay si General Luciano San Miguel. Isang patunay sa kanyang di matatawarang kabayanihan ay ang kaganapan noong ika-28 ng Marso taong 1903. Ito ang araw kung kailan nagbuwis ng buhay si General Luciano San Miguel kasama ang humigit kumulang 200 na tauhan sa isang madugong sagupaan sa Coral na Bato, Antipolo, Rizal. Kalaban nila ang puwersa ng mga Amerikano na sinusuportahan pa ng mga sundalong makabebe. Marangal siyang nakipaglaban at pinatunayan ang kanyang pagiging tunay na katipunero hanggang sa huling patak ng kanyang dugo, kaya naman ang bahaging ito ay tinawag na ang huling patak ng dugo. Makikita natin ang malaking pagkakaiba sa paninindigan ng dalawang general. Kay General Luciano San Miguel, pinatunayan niya ang kadakilaan ng buhayin niya ang katipunan at nagtangkang ipagpatuloy ang revolusyon laban sa Amerika. Ginawa niya ito sa panahong karamihan sa mga pinuno ng pag-aaklas ay tumalikod na sa paghahangad ng kalayaan. Kay General Emilio Aguinaldo, kabaliktaran naman ang ginawa niya. Matapos mahuli ng mga Amerikano noong Marso 23, 1901, agad siyang nangampanya sa mga revolusyonaryong patuloy na lumalaban na magsisuko na rin sa mga Amerikano. Ang teksto ay nagpapahiwatig na may isinusumbat ang kasaysayan kay General Aguinaldo, tulad ng pagkamatay ni Andres Bonifacio at General Antonio Luna. Balikan natin ang maagang buhay at pakikibaka ni General Luciano San Miguel. Noong Enero 7, 1875, pinanganak siya sa Noveleta, Cavite. Siya ang panganay at nag-iisang anak na lalaki ni Regino San Miguel at Gabriela Saclolo. Nakapagtapos siya sa Ateneo de Manila at nakahanda ng magpakasal sa kanyang kasintahan si Maria Ongkapin. Noong taong 1866, pagsapi sa magdiwang, pumutok ang himagsikan kaya sa edad ng 21, sumapi siya sa pangkat ng magdiwang sa Noveleta kasama sina Artemio Ricarte, Diego Mojica at Mariano Alvarez. Kornel at pinuno. Nabigyan siya ng ranggong koronel at namuno sa pakikipaglaban ng mga katipunero sa Nasugbu, Batangas. Noong Marso 25, 1877, sumapi siya sa pangkat nina General Artemio Ricarte at General Emilio Aguinaldo sa Imus para salakayin ang mga Kastila sa Cavite Viejo at San Francisco, Malabon. Na sumunod na araw, pinamunuan niya kasama ang mga tauhan ni Andres Bonifacio at General Julian Montalan ang mga sundalong Kastila sa Barrio Bacau, San Francisco de Malabon. Hindi huminto si General Luciano San Miguel sa pakikipaglaban. Patuloy na pakikipaglaban
At nang isuko ng mga Magdalo ang pakikipaglaban sa Kastila noong Disyembre 1897, ipinagpatuloy pa rin ni General Luciano San Miguel ang pakikipaglaban. Pinamunuan niya sa gitnang Luzon ang pangkat ng mga revolusyonaryo hanggang sa muling magbalik si General Aguinaldo. Ang kanyang tauhan ng unang napatay sa tulay ng San Juan nang sumiklab ang digmaang Pilipino-Amerikano noong ika-4 ng Pebrero 1899. Ipinagpatuloy niya ang pakikipaglaban sa mga Amerikano kahit isa-isa nang nagsisuko ang mga pinuno ng revolusyon gaya ni na General Emilio Aguinaldo, General Vicente Lucban at General Miguel Malvar. Sa gitna ng pagsuko ng maraming lider, binuo ni General San Miguel ang bagong katipunan. Simula noong 1902, ang layunin nito ay ipagpatuloy ang pakikipaglaban sa mga Amerikano hanggang makamit ang kalayaan. Dahil dito, tinawag siyang bandolero o tulisan ng mga Amerikano. Magiting niyang ipinagpatuloy ang pagpapalaya ng bayan kahit pa karamihan sa datihan niyang kasama ay nagsisuko na at nakipagsabuatan na sa mga mananakop. Kasabay niyang nakipaglaban ang iba pang bayaning itinago ang kasaysayan gaya ni Macario Sakay, Felipe Salvador, General Julian Montalan at Colonel Cornelio Felizardo. Gaya ng nabanggit, sumapit ang wakas ng pakikipaglaban ni General Luciano San Miguel noong ika-28 ng Marso 1903. Habang nagsasalimbayan ang putok ng baril at isa-isang nalalagas ang kanyang mga tauhan, narinig ni General San Miguel na sumisigaw ng ialay ang buhay para sa inang bayan. Ang kaliyaan ay ang tunay na kaligayahan at karangalan. 3 bala ang sunod-sunod na tumama sa kanyang katawan at kumitil sa magiting na kabitenyong general. Nang matagpuan ng mga Amerikano ang punit-punit at tad-tad na balang watawat ng katipunan, nakita nila ang mga kasulatan na nag-uugnay sa paghihimagsik ni General San Miguel at ng kanyang mga taga-suporta sa Maynila. Ipinunto ng may akda na kung namatay sa digmaan si General Emilio Aguinaldo tulad ni General San Miguel, marahil ay siya na ang kikilalaning pambansang bayani ngayon. Ngunit ang paggawa ni General Aguinaldo ng pagsuko sa Kastila, kasunduan sa Biak na Bato, at pag-ulit nito sa Amerikano, pati na rin ang pagdalo sa Araw ng Kalayaan ng Hapon noong 1943 ang nagpapababa sa kanyang pedestal bilang bayani. Sinasabi na malayo ang kabayanihan ni General Luciano San Miguel sa naiambag ng unang Pangulo ng Republika. Kaya naman binibigyan diin ng teksto na panahon na para kilalanin si General Luciano San Miguel at ipangalan sa kanya ang mahabang kalsadang tumatagos mula Coastal Road hanggang sa may boundary ng Tagaytay at Nasugbu. Bilang pagtatapos, inaanyayahan tayo maligayang paglalakbay sa General Luciano San Miguel Highway. Ito ang kapangyarihan ng tekstong persuasive, ang magbigay liwanag sa isang mahalagang issue at hikayatin tayong kumilos o baguhin ang ating pananaw hanggang sa susunod na lektura.